Sumikat noong 1990s ang isa sa pinakamagaling na boksingero ng Mindoro. Siya si Chris Rambo Sagid na tubong Gloria Oriental Mindoro. Naging kampiyon, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa Asia at Pasipiko. Pero ano nga ba ang nangyari sa sikat na boksingero noon? Nasaan na ang kampiyon na si Chris at ano na ang kanyang buhay ngayon? Sa lahat, mayroon akong hinanap na isang personalidad dito sa Gloria na nung araw nagbigay ng karangalan. Ang aking pong tinutukoy ay ang sikat na boksingero nung araw, si Chris Rambo Sagid, naging kampiyon hindi lang sa Pilipinas kundi sa Asia. Hinanap ko siya dito sa isang barangay sa Gloria. Subukan natin kung nandito siya. Nasa GMA7 at ABS-CBN pa lang ako ay gusto ko nang makita at ma-feature si Chris Sagid. Subalit hindi ko siya matrace noon. Opo. Hi. Sir, kayo po ba si Sir Chris? Sir Chris, ako po si Direk Romel. Dati po akong producer at director sa TV. Nalaman ko yung kwento, idol po kayo ng bata pa ako eh. At gusto kong alamin ang inyong kwento. Okay lang ba interview ko kayo? Okay, sasabihin. 27 taon matapos ang kanyang huling laban sa ibabaw ng boxing ring, eto na si Chris ngayon. 61 taong gulang at naninirahan sa barangay Lucio Laurel sa bayan ng Gloria Oriental, Mindoro. Ang dating mga kamao na nagbigay ng magandang kabuhayan noon, gamit na niya ngayon sa ibang hanap buhay. Ang pagmamaneho ng tricycle para maglako ng isda at manok sa mga kabarangay. Sir Chris, ano ang style niyo noong araw sa laro? Circuit fighter ako. Basta kung ko noon, pag tinamaan mo ako, gusto kong gumanti. Kung ang katuwa sa akin, kung knockoutin mo ako, hindi ako basta lalaban ako sa sabay, sabayan kita. So, kaya kayo sumikat din. Kasi ang gusto ng tao, exciting ang style. Ayaw nila nung pasayaw-sayaw, palaro-laro. Kayo talagang bakbakan. Nandun ako. Kahit ako tamaan mo, hindi ako matras, nandun ako. Ang kung katuwiran ko nun, nakautin mo ako, bahan ako sa iyo, makaganti ako. Sa halos isang dekada niyang pagsampa sa ibabaw ng ring, nasungkit ni Chris ang mga titulong Philippine Featherweight Champion at ang regional title na Oriental Pacific Boxing Federation o OPBF. Ilang beses din siyang napalaban sa sikat na Araneta Coliseum at minsan pang nasponsoran ng isang sikat na rubbing alcohol brand. Noong nagkapangalan at naging kampiyon na si Chris, umaabot ng mula 50,000 pataas ang kanyang premyo. At sa mga laban niya sa ibang bansa tulad ng Korea, Japan, Thailand at Indonesia, hindi bababa ng 100,000 ang kanyang naiuuwing panalo. Hindi ko tuloy maiwasang itanong kung nasa napunta ang kanyang mga napanalunang premyo. Kuya Chris, yung panahon ng, siyempre, talagang panahon ng kasikatan, andyan ang pera, tanyag, masasabi ba na medyo nalibang ka rin? Medyo na, kumbaga, nasilaw ka rin ng kasikatan, ng pera? Masaya na lang. Masaya, medyo enjoy. Na-enjoy din. Masaya din. Oo. Pag-isipin mo rin kung pag-isa, wala din ay. Wala din, paglalaban wala abos din. At tulad ng maraming boksingero na hindi nakapag-aral, iniasa na ni Chris sa kanyang manager ang pinansyal na aspeto ng kanyang boxing career at hindi na rin siya nag-usisa sa totoong kita niya sa bawat laban noon. Balita ko nung araw dito, pag panalo ka, parang piyesta. Nagpapainom ka ba noon? Masaya? Masaya. Sa ulit ng pagsisirin. Anong pinagsisisihan mo, Kuya Chris? Nakaipon din.
kahit na kaunti, kahit na gano'n ang nangyari sa premyo, pagdating na sa sulok, doon ka ba? Sulok? Kaya na. Sa kabila ng mga maling desisyon at panghihinayang sa nakalipas na buhay, ipinagpapasalamat pa rin ni Chris na kahit na siya ay ganap na senior citizen na at sa kabila ng hindi mabilang na sakit o hirap ng katawan bilang boksingero noon, ngayon ay malakas pa rin ang kanyang katawan. Hindi man sagana sa pera, subalit may marangal na hanap buhay. At ang kanyang mga kamao na nagpatumba sa mga kalaban noon, ngayon ay tangan-tangan ang mga apo na dulot ay tunay na kaligayahan. Ako si Direk Romel Bernardo para sa Direk TV.